Sa dulo, makukuha ho namin yung buhay na walang hanggan na nais po ninyong ipagkaloob sa amin. Kahit medyo masama ho yung panahon, dumalo ho yung mga kababayan ho namin dito ho sa Subic Church para ho muling makinig sa inyong salita. Sana ho ay ibigay ho ng bawat isa sa amin yung 100% ng aming pakikinig at atensyon para ho matutunan ho namin yung napakahalagang aral sa gabi po na ito. Ingatan niyo ho yung mga hahabol, sana ho ay wag magbago yung kanilang puso hanggang sa makarating ho sila dito ho sa lugar po na ito. Tulungan din po ninyo ako na maipangaral ko ho yung inyong salita para ho sa pagkaunawa ng mga nakikinig. Mula ho sa umpisa hanggang sa matapos, kami ay aasa at magtitiwala sa makapangyarihan ninyong mga kamay. Ito po yung aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So umpisahan ho natin itong pangalawang gabi ng pag-aaral ng Biblia dito ho sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 17, versikulo 3. Basahin ho natin ito ng sabay-sabay. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. So hindi ho magbabago yung paksa ho natin. Patungkol po ito sa buhay na walang hanggan. Okay? So babalikan ko ho yung ilan ho sa mga bagay na pinag-usapan natin kagabi. Tanungin ko ho muna, sino yung nandito ngayong gabi na wala kagabi? Present ngayon pero absent kagabi. Okay. So welcome po kayo dito sa ating pong Bible Seminar. Kaya babalikan ho natin yung parang summary ng pinag-aralan ho natin kagabi. Kagabi ho, pinag-isipan ho natin yung layunin ng buhay ho natin. Okay? Yung Diyos, sa umpisa ho ng Biblia, ipinakilala ho ng Diyos yung sarili niya bilang tagapaglikha. Okay? Ibig sabihin, lahat ng mga bagay sa mundo ay nilikha ng Diyos. At yung pinaka-mahalagang likha ng Diyos, tayo hong mga tao. Okay? May purpose ho yung lahat. Tingnan nyo ho, nilikha ho ng Diyos yung pong planeta ho natin, ito pong Earth, para ho, mailagay niya ho yung mga halaman. Nilagay ng Diyos yung mundo, yung halaman, para pagdating ng mga hayop, meron silang tirahan, meron silang pagkain. And then, dumating ho tayong mga tao. Nilikha ng Diyos yung mundo, yung halaman, yung mga hayop, para ho sa mga tao. Okay? Pero ito ho yung mahalaga. Marami ho sa mga tao, hindi nila alam, bakit sila pinanganak? Bakit pa ako nabubuhay? Ito ho yung bagay na pinag-usapan natin kagabi. Okay? Kung hindi mo alam yung layunin ng buhay mo, hindi mo alam kung paano mo yan gagamitin. Halimbawa, okay? Binigyan ho kayo ng gadget. Okay? Alam mo, binigyan kayo ng gadget. Hindi mo alam na yung gadget na yun, okay? Pwede palang maging sasakyan. Pipindutin mo lang, tapos magiging sasakyan na. Kung hindi mo alam kung paano yun gamitin, kung paano siya gumagana, meron ka lang. Pero, hindi mo yun alam, paano ba ito ginagamit? Tama mo ba mali? Pero kung may magsasabi sa'yo, dapat yan pinipindot. Pag pinindot mo yan, magiging sasakyan yan. Ibig sabihin, yung layunin ng gamit na yun, may isa sa katuparan. Tama mo ba? Ganon din sa buhay natin. Kung hindi natin alam kung bakit tayo pinanganak, kung bakit tayo nabubuhay, oo, may buhay tayo. Pero hindi mo yan alam kung paano mo yan gagamitin. Kaya nga ho, yung iba, dahil mahirap yung buhay nila, sinisikap nila na palipasin yung kalungkutan, palipasin yung problema nila. Pero sa dulo, ganun pa rin, walang nangyayari. Ang layunin ho ng buhay ho natin, okay, makarating ho tayo sa Diyos. Kaya, para makarating tayo doon sa Diyos, nag-aaral ho tayo ng Biblia. Inawit ho kanina, di ba? Ang salita ng buhay. Ano ang sabi doon? Buhay at kaligtasan ay aking natutuhan. Yes, so, may buhay at kaligtasan dito ho sa Biblia. Okay? Kaya nag-aaral ho tayo ng Biblia. Hindi ka pwedeng makarating doon sa kaharian ng Diyos sa langit kung hindi mo alam yung Biblia. Naintindihan niyo ho? Ito ho yung purpose ng buhay ho natin. Sa isang buhay na meron tayo, ang utos ng Diyos, buhay na walang hanggan.
Sa Ebanghelyo ni Juan 12:50, nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Okay? Alam ko po, mabait kayo. Alam ko po, nagpipray kayo. Nagsisimba kayo. Mabait naman kayo sa mga kapitbahay. Wala kayong inaargabyadong tao. Naniniwala kayo na may Diyos. Gusto niyong pumuntang langit. Okay ho yan. Pero tandaan niyo ho, hindi yan ang utos ng Diyos sa iyo. Ang utos ng Diyos sa iyo, habang nabubuhay ka dito, dapat makuha mo yung buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo ho? Yung mga nanay lang pag inutusan ninyo yung anak ninyo, pinabili ninyo, ang tagal bumalik, pagbalik wala yung binili, pinapabili nyo, nagagalit kayo, di ba? Ganon din yung Diyos. Binigyan niya ho tayo, hindi ko alam kung ilang taon na kayo, pero may senior, may bata, may gitna. Pero sa palagay ko ho, mahabang panahon na yung binigay sa iyo ng Diyos. Ngayon, isang araw, mamamatay tayo, babalik tayo sa harapan ng Diyos. Yun yung hihingi niya sa atin. Oh, andito ka na. Asan yung utos ko na buhay na walang hanggan? Kaya ho, nag-aaral ho tayo ng Biblia. Naintindihan niyo po ba, mga kababayan? Naintindihan niyo po ba? Kaya sabi ho dito, sa Ebanghelyo ni Marcos, chapter 12, verse 24, sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ba't ito ang dahilan? Kaya kayo nagkakamali? Hindi ninyo nalalaman ang kasulatan o ang kapangyarihan ng Diyos. Marami hong tao, talaga ho, dinedicate nila yung buhay nila sa Diyos. Naglilingkod sila sa Diyos. Yung pera nila, ino-offering nila para sa Diyos. Anong problema? Hindi nila alam ang Biblia. Okay? Kaya pag tinanong sila sa mga ibang mga bagay, hindi nila alam. Matagal na silang nagsimba. Pero pag tinanong sila, naligtas na ho ba kayo? Ano ho yun? Hindi nila alam. Alam niyo ho ba kung paano kayo makakapunta ng langit? Hindi ho. Yung iba, ay Diyos lang ho ang nakakaalam. Kaya ho pinag-aaralan ho natin kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi ho doon, makilala yung Diyos na tunay. Habang pinag-aaralan po natin itong Biblia, ipapakilala ho sa atin ng Diyos kung sino yung tunay na Diyos. Dito ho, sa mga awit, 89:14, babasahin ko po ito, ang katwiran at katarungan ang mga saligan ng iyong trono. Ang tapat na pag-ibig at katapatan ay nagpapauna sa iyo. Yung Diyos, meron ho siyang dalawang katangian. Yung tunay na Diyos na nasa Biblia na dapat nating makilala, siya ay Diyos na katarungan, siya ay Diyos na pag-ibig. Ito ho yung problema. May mga tao, yes, meron silang idea tungkol sa Diyos. Naniniwala sila sa Diyos. Ito ho yung problema. Karamihan ho sa mga tao, naniniwala sila hindi ho sa Diyos ng Biblia. Ang pinaniniwalaan ng mga tao, yung tinatawag na ideal God. Ito yung Diyos na gusto nilang paniwalaan. Anong klaseng Diyos ito? Yung Diyos na mapagmahal. Okay? Ang katwiran nila, okay lang. Kahit na nakakagawa ako ng kasalanan, mahal naman ako ng Diyos. Kaya, baka, mapatawad naman ako ng Diyos. And then, ano pang isip ng mga tao? Matulungin. Yan yung Diyos na gusto nila. Pag may problema, gusto makatanggap ng tulong mula sa Diyos. And then, mapagbigay. Sana magkaroon ako. Yung Diyos na pinaniniwalaan ng karamihan, gusto nagbibigay sa kanila. And then, yan, nakikinig sa mga dalangin nila. Pero pag pinag-isipan natin, tignan niyo yung mga nakasulat dyan, pag pinag-isipan natin, lahat ng mga yan, nasa ilalim lang yan ng pagiging pag-ibig ng Diyos. Tama ho ba mali? Yes, ho. Yan ho yung Diyos na alam ng mga tao, pag-ibig. Mga kababayan, kung ang pagkakakilala mo sa Diyos ay pag-ibig lang, tatapatin kita. Malayo ka sa kaligtasan. Naintindihan niyo ho? Dahil ang Diyos ng Biblia, yung tunay na Diyos ng Biblia, siya ay katarungan. Alam niyo ba ang tungkol sa katarungan ng Diyos? Marami yung tao, hindi nila yan alam. Ang alam lang nila, pag-ibig. Kaya karamihan sa mga tao, wala ho silang pakialam tungkol sa Biblia.
Wala silang pakialam tungkol sa Diyos. Kasi, nakatatak na sa kokote ng mga tao, mahal ako ng Diyos. Kahit na magkasala ako, kung hihingi ako ng tawad, baka patawarin ako ng Diyos. Kasi mahal ako ng Diyos. Pero hindi. Sa Biblia ho, ang Diyos ay katarungan. Ngayong gabi, pag-aaralan ho natin yung tungkol sa bagay po na ito. Okay? Patutunayan ho natin yung Biblia ng patuloy. Para maniwala tayo, may Diyos, ang Biblia ay totoo, nang sa ganun, maging matibay yung pundasyon ng pananampalataya natin sa Biblia. Naintindihan niyo ho ba? Kaya, dalawang paraan. Paano ko patutunayan kung totoo itong Biblia? Number 1, ebidensya. Ibig sabihin, ang kapal nito. Ang dami ng kwento na nakasulat dito na nangyari. Kung totoo yan, dapat may ebidensya. Simple lang ho. Tatanungin ko kayo, paano nyo malalaman kung umulan? Anong ebidensya? Simple lang. Basa yung kalsada. Tama o mali? Ganun lang din ho sa Biblia. Kung totoo yung kwento, dapat may ebidensya ka. Okay? And then pangalawang bahagi, tungkol sa propesiya. Pero ngayong gabi, pag-aaralan ho natin, ebidensya, kasaysayan ho tayo sa mga kasaysayan. Marami yung kasaysayan sa Bible, pero dahil limitado ang oras, ito ho yung mga bagay na pag-aaralan natin ngayong gabi. Number 1, yung tungkol ho sa halamanan ng Eden. Number 2, yung arko ni Noah at yung baha. Number 3, yung Tore ng Babel at yung panghuli, ito hong kasaysayan ng bansang Israel. Okay? Kagabi ho, pinaliwanag ko sa inyo, pinakamahalagang likha ng Diyos, tayong mga tao. Okay? Pero hindi ba kayo nag-isip, hindi nyo ba naisip, kung ako yung pinakamahalaga, bakit ganito yung buhay ko? Bakit malungkot? Bakit maraming problema? Bakit ako tumatanda? Bakit ako mamamatay? Hindi ba ito naisip? Sabi ng iba, bakit ganun? Bakit pinapabayaan ng Diyos yung mundo magulo? Bakit maraming mga tao masasama? Yan o yung ibang mga tanong ng mga tao. Sasagutin ho natin yan dito ho sa kwento tungkol sa halamanan ng Eden. Yung iba ho, iniisip nila, bakit kailangan mo pa yung ituro? Alam ko na yan. Common knowledge po, halamanan ng Eden. Dito ho nag-umpisa yung kasaysayan ng tao. Alam niyo ho ba, sino ang unang mga taong nilikha ng Diyos? Anong pangalan nila? O di ba? May idea tayo. Si Adan at saka si Eva. Pero yun na ba yun? Sa pamamagitan ho ng kwento ng halamanan ng Eden, may intindihan natin bakit ganito yung buhay natin. Bakit ganito yung mundo? Okay? Kaya, pag-aaralan ho natin yan. Okay? Kaya umpisahan natin, Gawa 17:26, sabi dito, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Malinaw ho na nakasulat dito mula sa isa. Lahat ng tao sa buong mundo ay nagmula sa isa. Siya ho si Adan. Naintindihan niyo? Hindi ho unggoy. Okay? Kung meron man dito, naniniwala pa rin, galing ka sa unggoy, bahala ka. Kung gusto mo unggoy ka, bahala ka. Pero dito, makikita natin, hindi totoo yun. Hindi ho tayo galing sa unggoy. Okay? Kaya dito, Genesis chapter 2 verse 8, naglagay ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa silangan ng Eden. At inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Nung nilikha ho ng Diyos si Adan at saka si Eva, nilagay ho ng Diyos si Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Napaka-special na lugar po ito. Lahat ng mga bagay na kinakailangan nila nandito. Okay? Wala silang ibang po problemahin kasi pre-provide ng Diyos lahat dito. Gaya ng alam natin, may utos yung Diyos sa kanila. Okay? Genesis chapter 2, 16 hanggang 17, ito ho mahalaga, at iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halamanan. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Yan ang sabi ng Diyos. Okay? Dito ho mahalaga,
Kanino ito inutos ng Diyos? Sa lalaki. Fast forward tayo, sino ang tinukso ng ahas? Yung lalaki o yung babae? Yes, tama ho kayo. Okay? Tama ho kayo. Kaya sabi dito, nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito, kinain ito, binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya'y kumain. Dito ho makikita ho ninyo, mahalaga ho yung pakikinig doon ho sa salita ng Diyos. Naintindihan niyo ho? Ang utos ay binigay kay Adan. Si Satanas ho matalino siya. Alam niya, kung tutuksoin niya si Adan, hindi ho mahuhulog si Adan sa kasalanan. Kasi inutos ng Diyos kay Adan, bawal. Tama. Kaya ang tinukso ni Satanas, si Eva. Maaring narinig ni Eva, ang problema, di niya naingatan. Ito yan ngayon. Nakikinig ho tayo sa salita ng Diyos. Pero, kung hindi mo iingatan yung salita ng Diyos, okay, pwede kang makinig sa sinasabi ni Satanas. Hindi totoo sinasabi niyan. Hindi totoo ang Biblia. Kaya mahalaga ho, yung pakikinig ho natin. Mahalaga ho, na yung pinapakinggan natin ay maingatan ho natin. Naintindihan niyo ho? Kaya, ang problema dito, kinain nila yung ipinagbabawal na bunga. Nung kumain sila ng mangga, nagalit ba yung Diyos o hindi? Hindi. Papaya. Oh. Mansanas. Nagalit hindi? Parang hati ah. Nagalit ba hindi? Hindi po. Pero nung tayo, yung hindi nyo pa nababasa yung Biblia, hindi nyo pa naririnig, yun ang turo. Kinain nila yung mansanas, kaya nagalit yung Diyos. Hindi naman yung mansanas yung pinagbabawal ng Diyos, di ba? Ang sabi ng Biblia, bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Tama. Kaya mahalaga yung pakikinig ninyo. Okay? Ano nangyari? Nagkasala ho yung tao. Okay? Kaya ito yung summary ng Eva at saka Adan. Pero, pag-aaralan natin kasi, marami ho diyang mga tanong. At yung sagot sa mga tanong na yan, magpapatunay na yung Biblia ay totoo, yung Diyos ay buhay, at magtuturo ng napakahalagang aral sa bawat isa ho sa atin. Number 1, may Garden of Eden ba talaga? Meron ba talagang Garden of Eden? Tignan natin sa Bible. Genesis chapter 2, 10 hanggang 14, may isang ilog na lumabas mula sa Eden upang diligin ng halamanan at mula ro'y nahati at naging 4 na ilog. Alam niyo ho, yung Diyos ay matalino. Alam niya, isang gabi, a-attend ka ng Bible seminar na to. Tapos maririnig mo yung tungkol dito, magtatanong ka sa isip mo, totoo kaya yan? Nasaan kaya yan? Kaya yung Diyos, ibinigay niya sa atin yung lokasyon. May isa daw ilog sa halamanan, nahati, naging 4 na ilog. Ano yung pangalan ng 4 na ilog? Ito ho yan. Pishon, Gihon, Tigris, at Euphrates. Nakasulat ho yan sa Biblia. So, pwede natin gawin dyan, tignan natin. Meron bang Pishon, Gihon, Tigris, at Euphrates sa mundo natin? Tignan ho natin sa mapa. Ito ho yung world map. Isang parte ng world map, makikita ho ninyo sa may bandang Iraq, naka-highlight yan ng kulay dilaw, Tigris at Euphrates. Yan ho yung ilog. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi ng Biblia, meron talaga. Ang problema, yung Pishon at saka yung Gihon, wala dito sa mapa. Okay? Kaya may mga tao ho, okay, nagsaliksik ho sila. Dahil ho sa pag-unlad ng agham at teknolohiya, okay, nagawa ho nilang mahanap itong nawawalang 2 ilog. Okay, para mas mabilis maintindihan, ito ho yung video clip, ipapakita ko ho sa inyo. Panoorin ho natin. Middle East o Gitnang Silangan. Sa loob ng maraming siglo, nanatiling paksa ng debate ng mga archaeologists, theologians at mga dalubhasa ang tunay na kinaroroonan at kung totoo ba talaga ang sinasabi ng Biblia na Garden of Eden.
Ayon sa sinasabi ng Biblia sa aklat ng Genesis, may isang lugar o paraiso kung saan nilagay ng Diyos ang unang mga tao, sina Adan at Eva. Subalit totoo nga ba ang paraisong ito ng Garden of Eden na inakala ng mga tao na isang alamat o mitolohiya lamang? Kung titignan natin ang Garden of Eden, masasabi natin na talagang may pisikal na paglalarawan kung saan ba talaga ang lokasyon nito. Eksaktong sinasabi ng Biblia na may 4 na ilog sa Garden of Eden at sa katunayan, pwede natin itong saliksikin at puntahan. Ang dalawa sa mga ilog na ito, ang Tigris at Euphrates, ay dumadaloy magpahanggang ngayon sa Iraq. Ang dalawa pang mga ilog na sinasabi sa Biblia ay hindi masyadong malinaw sapagkat wala na ito doon. Noong 1981, may mga pagsasaliksik na napatunayan sa tinatawag na Karun River mula sa Iran na dumadaloy at kumukonekta sa ilog Euphrates. At noong 2010, na-verify gamit ang satellite imagery ang isang tuyong ilog na nasa ilalim ng disyerto at tinatawag itong Wadi Batan at kumukonekta din sa Euphrates. Subalit ang mga ito ba ang siyang binabanggit ng Biblia na Pishon at Gihon, ang dalawang nawawalang ilog na nakasaad sa aklat ng Genesis? Sinasabi na may isang ilog na lumalabas mula sa Eden at mula rooy nahati at naging 4 na ilog. Kung pupunta tayo sa Iraq, napakalinaw, naroon pa rin ang dalawa, ang Tigris at Euphrates. Gamit ang makabagong teknolohiya, natuklasan na ang Pishon at Gihon na siyang tinatawag ngayon na Karun at Wadi Baton, kaya walang duda na ang Garden of Eden ay nasa bandang Iraq. So nasaan daw ho yung tinatawag na halamanan ng Eden? Yes, so nasa may bandang Iraq. Kaya ho, dito ho, meron ho tayong ebidensya. Ang problema ho, kung pupunta tayo ngayon sa Iraq, wala ho tayong makikita doon ng mga halaman. Yung halamanan ng Eden, di ba dyan sa baba, may mga tanim-tanim dyan, may mga paso, di ba? Hindi ho ganyan yung halamanan ng Eden. Yung halamanan ho ng Eden ay napakalawak. Okay? At yung mga puno ho roon, yung mga hayop po doon, hindi ho yung gaya ng mga puno at hayop sa panahon natin ngayon. Malalaki ho sila. Okay? Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Pero, kung pupunta nga tayo sa Iraq, wala tayong makitang ganung bagay. Kaya, pangalawa, kung nasa bandang Iraq, bakit wala doon? Nasaan? Nasaan yung Eden kung nandoon talaga sa Iraq? Ang Biblia ho may sagot. Ezekiel 31:18, sino sa inyo ang gaya ng punong kahoy sa Eden, sa kaluwalhatian at sa kadakailaan? Ibababa ka na kasama ng mga punong kahoy sa Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Kaya doon ho sa video clip, sinabi, merong ilog na nasa ilalim ng disyerto. Kasi ho, yung Iraq, disyerto ho yun. Wala na ho dong mga naglalakiyang puno. Bakit nawala? Dahil ho, yung Garden of Eden, ibinaon ng Diyos sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Bakit niya yun ginawa? Dahil ayaw ng Diyos ng kasalanan. Sa halamanan ng Eden, doon ho nag-umpisa yung pagsuway ng tao sa Diyos. Isinumpa ho ng Diyos yung lupain na yun, kaya ibinaon ng Diyos sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Okay? Kaya titingnan natin, sa pinakamalalim na bahagi ng lupa ba, may mga ebidensya pa din? Opo, parte ho yung nakitang dalawang ilog na nawawala, pero tingnan pa ho natin. Okay? Para ho ipaliwanag, ito ho yung mundo ho natin ngayon. Okay? Pero nung nilikha ho yan ng mundo, nung nilikha ho ng Diyos yung mundo, perfecto ho yan. Okay? Nung nilikha ho ng Diyos yan, meron ho diyang nakatakip na tubig. Sa Biblia, Genesis chapter 1:7, ginawa ng Diyos ang langit at ibinukod ang tubig na nasa ilalim ng langit mula sa tubig na nasa itaas ng langit, at ito ay nangyari. Sabi ng Bible, may tubig sa ibaba, may tubig sa itaas. Para maintindihan, ito ho yan, yung mundo ho natin ngayon. Ito ho yung tinatawag na atmosphere, andito rin ho nakalagay yung ozone layer po natin. Pero nung nilikha ng Diyos yung mundo, may tubig sa baba, may tubig sa itaas.
Yung tubig sa baba, yan ho yung mga yamang tubig ng mundo. Pero ano yung ibig sabihin ng tubig sa taas? Yan ho yung water layer na nakapalibot sa buong mundo. Kaya ho, nung nilikha ho ng Diyos yung mundo, wala hong klima. 'Di ba? Meron tayong taglagas, tag-init, taglamig. Pero nung nilikha ho ng Diyos yung mundo, walang klima. Ang tawag lang sa klima noon, mahalumigmig. Hindi malamig, hindi mainit. Paano ho nangyari yun? Yung tubig ho, yung water ho ay good heat conductor. Ibig sabihin, kapag pumapasok ho, yung mainit na nanggagaling ho sa araw, ano nangyayari doon? Nare-regulate ho ng tubig yung init para kumalat ho yan sa buong mundo. Kung mahilig ho kayo mag-swimming, nakapag-try na kayo mag-swimming sa dagat, sa 2:00 ng tanghali, masyado hong mainit. Tama ho. Pag umahon ka, nasa pangpang ka, mainit. Pero paano kung lumusong ka sa tubig? Nararamdaman nyo ho ba yung init? Nararamdaman nyo? Hindi. Yes, ho. Kasi, yung tubig ay good heat conductor. Hindi niya nare-regulate ho yung buong init. Kaya ho, yung mga nakakapinsalang sikat ng araw, hindi ho yan nagpe-penetrate dahil ho sa water layer. Para mas ma-visualize nyo ho, kung yan yung mundo, nakapasok ho yan sa isang malaking bula. Kaya ho, hindi pumapasok yung mga nakakapinsalang sikat ng araw. Dahil ho doon, malaki ho yung mga puno, malaki yung mga halaman, kahit ho yung mga tao malaki. May higanti ho talaga nung unang panahon, nung nilikha ng Diyos yung mga bagay-bagay. Sa ibang parte ho ng mundo, meron pa rin ho mga mahahalumigmig na parte. Nakikita niyo ho yung tao? O, masyadong maliit, ipapakita ko sa inyo, yan ho yung tao. Di ba? Pero yung puno, tignan niyo ho, naglalakihan. Nung mga nakaraang taon, bigla hong sumisiklab yung mga apoy sa kagubatan. Dito ho, sa Sequoia National Park, nagkaroon din ho dyan ng tinatawag na wildfire. Pero dahil ho sa laki ng mga puno na yan, sabi ho sa balita, hindi man lang daw nagasgasan yung mga puno na yan. Kasi matitibay ho sila. Okay? Mas matibay pa ho yung mga puno doon sa halamanan ng Eden. Ito ho, hindi ho yan dinosaur. Baka ho yan. 9 metro. O kung may alaga kang baka, 9 metro ngayon. Di ba ho? O kung mapararamihin mo yan, magkano mo yan mabibenta kaya? O, di ba? Di ka nasasakay sa Victory. Diyan na kayo sasakay. Bakit ito nangyayari yan? Perpekto ho yung klima ng unang panahon. Okay? Kaya nga ho, totoo ho, may mga dinosaurs ho talaga ng unang panahon. Kaya nga, sa panahon natin, nauhukay ho yung mga buto nila. Okay? So malalaki ho yung mga puno, malalaki yung mga halaman, yung mga hayop, yung mga tao. Pero ano nangyari? Ibinaon ng Diyos sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Okay? So, naagnaso sila, nagkatas, yung init sa ilalim ng lupa, natunaw sila, naging krudo ho sila. Kaya doon ho sa Middle East, meron ho doong minahan ng langis. 78% ng oil reserve nandun ho sa Middle East. Okay? Ito ho yung mapa. Ito ho yung Middle East. Tigris, Euphrates. Yung mga triangle ho na nakikita ho natin dyan, yan ho ay minahan ng langis. Mas mahal pa ho yung tubig kaysa sa langis. Okay? Dito sa atin, magkano ho ang diesel? 1 litro. Ang mahal. Okay? Sa kanila, magkano? 3 piso. Napakamura. Yung tubig sa kanila, mahal. Bakit ganun? Bakit maraming langis sa Middle East? Binaon ng Diyos yung halamanan ng Eden sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Yan ho ay ebidensya. Naintindihan niyo ho, mga kababayan. And then, ito'y mahalaga. Okay, totoo yung halamanan ng Eden, totoo si Adan at Eva, ano naman yan para sa amin? Ano namang mahalagang bagay na dapat na matutunan namin dyan? Pag-aralan ho natin. Babalikan ko ho ito. Ang utos ng Diyos sa lalaki,
bawal nilang kainin yung bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sabi ho sa dulo, babasahin ko po ito, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka. Ibig sabihin ng tiyak, sigurado, garantisado. Sabi ng Diyos, pag kinain ninyo, mamamatay kayo. Pero ano yung sinabi ng ahas? Bakit kinuha ni Eva yung bunga? Genesis chapter 3 verse 4, subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Siya rin, sabi niya tiyak, sigurado, hindi kayo mamamatay. Ito yung tanong, sino nagsasabi ng totoo? Sino nagsisinungaling? Siyempre may isip natin, yung ahas yan, sinungaling. Pero yung ahas, sa katunayan ho, hindi naman siya nagsinungaling eh. Nagsabi rin siya ng totoo. Ang problema, may kadayaan. May katusuhan. Dinaya niya ho si Eva at si Adan. Tayo ho, tingnan niyo ho tingnan niyo po dito. Sabi ng ahas, hindi kayo mamamatay. Sabi ng Diyos, mamamatay. Pag pinag-isipan ho natin, okay, pinaliwanag ko ho kagabi, nilikha ho tayo ng Diyos, meron ho tayong katawan at meron ho tayong espiritu. Tama ho ba? Sabi ni Satanas, hindi ka mamamatay. Ang itinutukoy ho ni Satanas, yung kanilang katawan. Si Adan at saka si Eva, hindi ho sila namatay. Sa katawan. Si Adan, nabuhay ho siya ng 930 years. Pero yung Diyos, anong sabi ng Diyos? Tiyak na mamamatay ka, ang tinutukoy ho ng Diyos, yung espiritu ho nila. Dito ho, makikita ho ninyo, pag tinitignan ho ng Diyos yung tao, ano yung mahalaga sa Kanya? Mga kababayan, hindi mahalaga sa Diyos kung ano yung physical na sitwasyon ho natin. Ang Diyos, ang laging mahalaga sa Diyos, yung espiritu ho natin. Naintindihan niyo ho? Sabi ng Diyos kay Adan at saka kay Eva, mamamatay ka. Nung nilikha ng Diyos yung tao, walang problema. Maganda ho yung relasyon ng Diyos at saka ng tao. Anong problema? Nagkasala ho sila. Sumuway ho sila. Mula ng araw na sinuway nila yung sinabi ng Diyos, nasira ho yung relasyon ng tao at saka ng Diyos. Yung espiritu ho ng tao, okay, namatay. Sa Biblia ho, pag sinabing namatay, ibig sabihin ho niyan, nahiwalay sa Diyos. Naintindihan niyo ho, mga kababayan? Naintindihan niyo ho ba? Para ho patunayan na meron tayong espiritong patay, na pinanganak ho tayo, nahiwalay sa Diyos, simple lang ho. Okay? Dalawang katanungan ho, ipapaliwanag ko. Sino ho dito yung marunong maggitara? Pakitaso yung kamay. Marunong maggitara. Isa. Dalawa. Konti lang konti lang. Isa pang tanong, huling tanong. Sino dito yung marunong magsinungaling? Taso yung kamay. Marunong magsinungaling. Yung iba ho, hindi kayo marunong magsinungaling? Ba't di kayo nagtaas ng kamay? Itaas nyo kahit may amoy. Di ba? Ang simple. May nagturo sa iyong magsinungaling? Wala po. Ang dami ho, di ba? Marunong tayong magsinungaling, marunong tayong magmura, marunong tayong magalit, pero walang nagtuturo sa atin. Inborn talent daw. Bakit ganun? Pinanganak ho tayong hiwalay sa Diyos. Ipinanganak ho tayong ang espiritu ay patay sa harapan ng Diyos. Kaya kahit walang nagtuturo sa atin, automatic, marunong tayong magkasala. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ba mga kababayan? Yes. Okay? Kaya nga, hindi ko kayo kilala, huhulaan ko, kaya nga, gabi-gabi, bago ka matulog, nag-iisip ka, bakit parang may kulang? Masaya ka ng buong araw. Pero pag uwi mo sa gabi, matutulog na sa bahay, bakit parang may kulang? Bakit malungkot na naman? Nag-shopping,
nag-party, okay, gumala, kasama yung mga kaibigan, mga kung sino-sino, masaya. Pero pag uwi, bakit ganun uli? Bakit malungkot uli? Bakit may kulang uli? Yun ho yung espiritu. Gusto niya makabalik sa Diyos. Naintindihan niyo, mga kababayan? Kung yung espiritu mo hiwalay sa Diyos at namatay ka, sa dulo, magkikita kaya sila ng Diyos? Makakarating kaya siya sa langit? Hindi ho. Yun ho yung problema. Kaya ganito yung buhay ho natin. Malungkot, okay? Maraming problema, kasi ipinanganak tayo, hiwalay tayo sa Diyos. Ngayon, paano tayo makakabalik sa Diyos? Ano yung paraan paano tayo makakabalik sa Diyos? Si Jesucristo mismo yung nagsabi ano yung magiging paraan. Juan 3, versikulo 3, basahin natin ng sabay-sabay. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ay ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Dito ho, makikita niyo ho, ipinanganak na muli. Sa English translation, born again. Ngayon, baka ngayon mag-isip kayo, o ibig sabihin pala, relihiyon pala tong pinupuntahan namin kasi born again eh. Ipapaliwanag ko sa inyo mga kababayan, okay? Marami yung tao kasi, sa panahon natin ngayon, sinasabi nila yan, born again ako, born again ako. Kaya ang isip ng mga tao yung born again ay relihiyon. Ang born again na relihiyon, eto ho yan. Yan ho ang born again na relihiyon. Kanta-kanta, okay? May mga banda, maingay. Dito ho sa Subic Church, may nakikita ho ba kayong mga instrumento bukod dyan sa piano? May mga nagrarak-rakan ba dito? Ang born again na relihiyon, yan, iyak-iyak, emosyon. Okay? Isip ng mga tao, kapag nalulungkot sila, naiiyak sila, dinadalaw sila ng Espiritu Santo. Yan ang born again relihiyon. Ano pa? Pinapatungan yung kamay, yung ulo. May sakit siya. Ipatong natin ang ating mga kamay. Ay, sinasapian siya ng masamang espiritu. Ipatong ang mga kamay. Yan ang relihiyon na born again. Pero ano yung sinasabi ni Jesus na born again? Hindi ho ito relihiyon. Ito ho yan. Juan 3:6, ang ipinanganak ng laman ay laman. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Anong ibig sabihin nito? Ipinanganak ng laman ay laman. Ibig sabihin yan, yung kapanganakan ng laman ninyo. May birthday ho kayong lahat, tama ho ba? Ibig sabihin yan, pinanganak ka dito sa mundo. Naintindihan nyo ho? Pinanganak ka ng laman. Ang ipinanganak ng espiritu ay espiritu. Ito ngayon yung tanong, paano yung espiritu mo? Naipanganak na ba yan o hindi? Yun yung problema. Kung hindi yan pinanganak, ibig sabihin, patay pa din yan hanggang ngayon. Ang Diyos ay buhay. Ang espiritu natin ay patay. Kung mamamatay tayo, nang patay ang espiritu, sa dulo, hindi ho tayo magkikita ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, malibang ang isang tao ay maipanganak na muli, hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay langit. Sa madaling salita, kung hindi ka mabuborn again, hindi ka makakapasok doon sa langit. Naintindihan niyo ho mga kababayan, hindi po ito relihiyon. Yung born again na binabanggit ng Biblia ay obligasyon. Obligasyon mo yan. Kung gusto mong makapuntang langit, obligasyon mong maipanganak muli. Kung Katoliko ka, dapat maipanganak ang muli. Kung iglesia ka ni Kristo, dapat ay maipanganak ang muli. Naintindihan niyo ho? Kasi yun yung paraan na sinabi ni Jesus. Kung hindi mo makikita yung kaharian ng Diyos. Kaya ho tayo nag-aaral ng Biblia. Hindi ako magbibigay ng relihiyon sa inyo, hindi. Ituturo ng Biblia, paano tayo maipapanganak muli. Naintindihan niyo mga kababayan. Kaya ganito ho yung buhay natin. Pinanganak tayong hiwalay sa Diyos. Kaya nga, marami kang problema. Marami kang kalungkutan. Higit sa lahat, meron kang hinahanap na hindi mo makita sa pera,
sa pamilya, sa asawa, sa ibang mga bagay ng mundo. Hindi mo yan nakikita. Bakit? Yung Diyos lang yung kayang magbigay sa'yo ng bagay na hinahanap mo. Ano yun? Buhay na walang hanggan. Kasi yung espiritu ay namatay. Yung espiritu na yan, dapat magkaroon niya ng buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo ho? Kaya sabi ni Jesus, lapit ka sa akin. Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka pa naipapanganak muli, lapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kaligtasan. Bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Naintindihan po? Kaya ito po, sabi dyan no, sa dulo ng Genesis 3:17, sinumpa ang lupa dahil sa iyo. Nung nagkasala si Adan at saka si Eva, wala na ho, sinumpa na yung lupa. Kaya ganito ho, ang daming mga tao, masasama sila, yung mundo magulo, dahil ho yan dun sa kasalanan sa halamanan ng Eden. Okay? Pinalayas ng Diyos si Adan at saka si Eva doon sa halamanan ng Eden, tapos ibinaon ng Diyos sa pinakamalalim na bahagi ng lupa. Kaya ho natin pinag-aralan para maintindihan mo, kaya pala ganito yung buhay ko. Kasi nagkasala si Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Ang dami pa ho, pero dahil kukulangin yung oras, hindi ko may papaliwanag yung ibang mga bagay. Kaya yung aral mula sa kasaysayan, okay? Kung ang tao ay susunod sa Diyos, pwede siyang pagpalain ng Diyos. Pero sa kabilang banda, kung ang tao ay susuway sa Diyos, susumpain mo siya ng Diyos. Para mas maintindihan, kung susunod ka sa Diyos, pwede kang magkaroon ng buhay. Pero kung hindi, kamatayan ho. Naintindihan niyo ho? Kaya ho, physically, buhay tayo, nakakagalaw ka, nakakaramdam ka ng gutom, nakakaramdam ka ng uhaw, pero spiritually, patay ho tayo. Naintindihan niyo ho? Ang paraan, sabi ni Jesus, dapat kang maipanganak muli. Kung hindi mo alam, kung naipanganak ka ng muli, isa lang ibig sabihin yan, di ka pa talaga naipapanganak muli. Kung hindi mo alam, kung naipanganak na yung espiritu mo, isa lang ibig sabihin yan, di ka pa naipapanganak muli. Kaya, naniniwala ho ako, itong Bible seminar po na ito, magandang pagkakataon ho ito para sa bawat isa o sa atin. Okay? So, tapos na ho tayo sa halamanan ng Eden. Pangalawa, yung arko ni Noah at yung baha. Ito ho, may idea rin kayo dito. Malawakang pagbaha, may malaking barko. So, totoo ba to? Totoo ba yung baha at arko? Nasaan yung arko? Nasaan yung baha? At ano yung aral sa kwento po na ito? So, dumami ho yung tao. Nung nagkasala ho si Adan at Eva, si Adan, ulitin ko, nabuhay siya ng 930 years. Ibig sabihin ho, ang dami pa hong mga taong ipinanganak pagkatapos ni Adan at saka ni Eva. Kasabay ng pagdami ng tao, dumami na rin ho yung kasalanan sa mundo. Okay? Kaya, sa kasaysayan ho ng tao, Genesis chapter 6 verse 5, nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa. At ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lang masama. Sa sobrang dami ng tao, ang dami na rin ng kasamaan nang nangyayari sa mundo. Kaya, nakita ng Diyos, ang sama na ng tao. Anong nangyari? Kung yung kasalanan ay itim, yan ho yung nangyari sa buong mundo. Binalot ng kasalanan. So, anong nangyari? Genesis 6:11, naging masama ang daigdig sa harapan ng Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. Hindi nagkaroon, napuno. Ibig sabihin, nag-uumapaw na kasamaan. Grabe ho. Sa kasaysayan ng tao, nangyari ho yan. Tingnan nyo ho. Parang ganyan ho. Di ba? Dahil yung mga tao, ipinanganak na nahiwalay sa Diyos, yan, nagkasala na ho sila. Pamilyar ho ba? Sa panahon natin, ganyan din, di ba? Nag-aaway sila. Sa larawan na ito, may umaawat ba? Sa panahon natin ngayon, pag may nag-aaway, anong ginagawa ng mga tao? Inaawat ba? Magbabiral to. Tama, mali? Di ba? Yun nandun sa kanto, binubuyo niya pa. Sapakin mo, sige. Sa panahon natin ngayon, may pinagkaiba ba? Wala ho. Sa maliit na halaga ng pera, pumapatay sila. Sa panahon natin ngayon din. Walang matanda-matanda. Sabi nga sa TV Patrol di ba? Karumal-dumal na pangyayari. Lola, ginahasa. Grabe. Bakit ganun?
Dahil sa kasalanan ng tao. Di ba? Nangu-hold up. Nagnanakaw yung mga tao. Kaya, ito yung nangyari, nakita ng Diyos. Ano naisip ng Diyos? Genesis 6:7 hanggang 8, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao, hayop, ang mga gumagapang at ang mga ibon sa impapawid. Sapagkat ako'y nalulungkot na nilalang ko sila. Sa kasaysayan ng tao, dumating sa punto, sa grabing kasalanan ng tao, nalungkot na yung Diyos. Alam niyo, nung nilikha ng Diyos yung tao, masayang-masaya siya. Napakaganda, sabi niya. Pero, after lang ng ilang kapitulo, ilang chapter ng Bible, ito na yung naramdaman ng Diyos. Nalungkot na siya. Bakit? Dahil nagkasala na yung mga tao. Kaya sabi niya, lilipulin ko sila. Nagplano yung Diyos, papatayin ko lahat ng tao. Okay? Pero ganun pa man, subalit, si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Dahil ang Diyos, pag-ibig, ayaw niyang mapahamak sila, ginamit niya si Noah para gawin yung malaking arko. Ito yun. Ibinigay ng Diyos kay Noah yung pong blueprint ng arko na gagawin niya. Genesis 6:14 hanggang 16, gumawa ka ng isang daong na yari sa kahoy na gopher. Andyan yung sukat. Okay? Gumawa ka ng mga silid sa daong, pahiran mo ito ng alkitran sa loob at labas, gawin mo ito sa ganitong paraan. Ang haba ng sasakyan ay 300 siko, ang luwang ay 50 siko, at ang taas ay 30 siko. Gagawin mo ito ng may una, ikalawa, at ikatlong palapag. Ito daong na pinagawa ng Diyos, ito lang yung perpektong paraan para makaiwas sila sa kamatayan. Perpektong paraan para makaiwas sila sa paghuhukom. Para mo mas maintindihan, ganyan Parang 135 meters yung haba, 22.5 meters yung luwang, 13.5 meters yung taas, may bintana, may bubong, merong 3 palapag. Malaki yan. Okay? Napakalaki ng arko na yan. Para ma-visualize natin, kung alam po ninyo yung American football field, ganun Isang buong ganun at dagdagan mo pa ng kaunti. Ibig sabihin, mahaba yan. Kung itatayo mo yung Noah's Ark, mas mataas pa yan sa Statue of Liberty. Okay? Napakataas yan. Ganun pa man, Genesis chapter 6:22, ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Binuo yan ni Noe. Ang haba ng panahon na inabot, halos 100 taon na ginagawa yan ni Noe. Pero, hindi lang siya basta gawa ng gawa. Sinasabihan niya rin yung napakaraming taong nakapalibot sa kanya. Mga kapitbahay niya, mga kamag-anak niya, yung mga taong nakapaligid. Sinasabi niya, may paghuhukom. Okay? Lilipulin ng Diyos yung buong mundo. Pasok kayo sa arko na gagawin ko. Kaya sabi ng Biblia sa 2 Pedro 2:5, si Noe na tagapangaral ng katwiran. Habang ginagawa niya yan, ipinapangaral niya yung tungkol dyan. Ito ang isang kwento, ay isang aral sa kwento na to, mahalaga yung pananampalataya. Nung nilikha ng Diyos yung mundo, ulitin ko, walang ulan, walang kahit ano, halumigmig lang ang meron. Pero sabi ni Noah, ginagawa niya yung arko, pasok kayo, magkakaroon ng ulan. May tubig na manggagaling sa itaas. Tapos, babaha. Yung mga tao, hindi sila naniniwala. Bakit? Wala silang konsepto ng ulan. Di nila alam ano yung ambon. Di sila naniwala. Nagtatatawa lang sila. Ganyan yung nangyari. Natapos na't lahat yung arko, yung mga hayop ay pumasok, pero yung mga tao, hindi sila pumasok. Sa sobrang laki niyan, alam niyo ilan na lang ang pumasok dyan? 8. Si Noah, yung asawa niya, 3 anak na lalaki, at yung asawa ng 3 anak na lalaki, 8. Anong ginawa ng mga taong ito? Yan sila. Nagtatatawa sila. Tinatawanan lang nila si Noe. Iisip nila, baliw talaga to si Noe na to eh. Gumawa ng barko sa taas ng bundok. Sino magtutulak niyan? Naisip nila ganyan.
Ito namang mga iba, inano sa tuktok, to, ay ang galing pumapasok yung mga hayop. Sa halip na makinig sa sinasabi nila, ang gagaling ng mga hayop, pumapasok. Hindi sila nakinig. Itong mga to, mukhang seryosong nakikinig. Pumasok ba yung mga yan? Hindi rin. Nakinig lang. Pero, di naniwala. Alam nyo ito? Yung picture na yan? Ito yan ngayon. Sa halip na makinig, yung iba, tawa lang ng tawa siguro dyan. Hindi ko nakita Yung iba siguro tawa lang ng tawa. Yung iba mukhang seryosong nakikinig, pero sa isip, tagal matapos Yes. Makinig po tayo, mahalaga po yung sinasabi ng Biblia. Ano nangyari dito sa mga taong ito? Ayaw nilang makinig. Ano nangyari? Ayaw nila maniwala, may ulan. Babaha, ayaw nila. Ano nangyari? Genesis 7, 11 hanggang 12. Umapaw ang lahat ng bukal mula sa malaking kalaliman, at ang mga bintana ng langit ay nabuksan. Umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 40 araw at 40 gabi. 40 days, 40 nights, tuloy-tuloy na ulan. Pumatak yung ambon. Ay, ano kaya ito? Tubig galing sa langit. Natuwa sila. Namangha sila. Lumakas. Tuloy-tuloy. Nakita nila umaakyat na. Umaabot na roon sa bahay nila. Anong nangyari? Katok ngayon sila. Katok sila sa arko. Anong sabi? Noah, tulungan mo kami. Katok ngayon sila ng katok. Pagbuksan mo kami, sabi nila. Tanong ko kayo mga kababayan, kung kayo si Noah, yang kumakatok na yan, mga kapitbahay ninyo yan, pinsan mo, okay? Kaibigan, bubuksan nyo yung pinto o hindi? Bubuksan hindi? Siyempre bubuksan. Kasi mga kamag-anak mo yan, gusto mo silang tulungan, tama? Palagay ko si Noah, gustong-gusto niyang buksan. Pinilit niyang buksan yung pinto, pero hindi niya nabuksan. Bakit kaya? Genesis 7:16, basahin natin. At siya'y kinulong ng Panginoon sa loob. Yun yung problema. Hindi si Noah yung nagsara ng pinto, yung Panginoon. Kapag ang Panginoon ang nagsara, walang sinumang taong makakapagbukas. Yung nangyari po na ito sa kanila, ito ho yan ngayon. Binibigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos para maintindihan yung kaligtasan. Pero kung hindi tayo maniniwala, pag nawala yung tsansa, hindi mo na yun mababalikan. Naintindihan nyo ho. Naintindihan nyo mga kababayan. Dahil hindi sila naniwala, ano nangyari sa kanila? Nung tumaas yung tubig, tsaka nagkakakatok, wala na, huli na yung lahat. Ano nangyari? Nagkandamatay po sila lahat. Okay? Kahit po yung mga bata, sanggol, senior citizen, yes o, nagkandamatay ho sila dyan. So, namatay ang bawat may buhay na nasa ibabaw ng lupa, ang tao, hayop at ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa impapawid. Sila'y nalipol sa lupa, tanging si Noe at ang mga kasama niya sa daong ang nalabi. Sa laki ng daong, sa luwang, wawalo lang ang pumasok. Ano nangyari sa iba? Nagkandamatay po sila lahat. Bakit? Hindi sila naniwala. Okay? Hindi sila sumampalataya. So ito yung tanong. Paano nangyari yun na lumubog yung buong mundo? Saan ang galing yung tubig? Ito ho, kaya pinaliwanag ko ito kanina. Yung tubig na bumabalot sa mundo, yan ho yung ginamit ng Diyos para hatulan yung buong mundo. Kaya nga, ito na po yung buhay ho natin, di ba? Tingnan nyo ho, bago ho yung baha, ito ho yung edad ng mga tao. 930, 969, pinakamatanda ho dyan, si Methuselah, 969. Pero, pagkatapos ho ng baha sa panahon ni Noah, ano nangyari sa buhay ng tao? Yan na ho. Biglang bagsak. Sabi ng Biblia, yung buhay natin, 70 hanggang 80 years na lang. Bakit ho nangyari yun? Wala na ho yung tubig na pumoprotekta sa mundo. Yung sikat ng araw ngayon, nakakapasok na siya sa mundo.
Pansinin niyo ho, kung meron ho kayong kakilala, limbawa ho yung mga nagsasaka, mga nagko-construction, bata pa ho sila, pero yung panglabas na anyo ho nila, parang matanda na ho sila. Bakit? Expose ho sila sa araw. Yung araw ho, nakakatanda ho yan. Okay? So, ano nangyari? Nasaan ngayon yung arko? Genesis 8 verse 4, nang ika-17 araw ng ika-7 buwan, sumadsad ang daong sa ibabaw ng mga bundok ng Ararat. Nakasulat din ho yan sa Biblia. Mga bundok ng Ararat. Meron ba yan sa mundo? Ito ho yung mapa sa silangan ng Turkey. Makikita nyo ho yung Mount Ararat. Doon ho sa may Google Earth, makikita ho natin, ayan ho yung Mount Ararat. Mga bundok ng Ararat dahil may maliit at may malaking Ararat. Marami hong mga tao na yung nakabasa ng Biblia, pinuntahan ho nila, inakyat ho nila, nakita ho nila, nakapasok ho sila doon ho sa Noah's Ark. Okay? Papakita ko ho yung maiksing video clip para ho maintindihan ho natin. People have claimed that they had witnessed or even entered a giant man-made wooden structure located on Mount Ararat, and among them there are a few well-known Ark explorers. In 1955, Fernand Navarre, a French explorer, and his 12-year-old son, Raphael, climbed up to 4,200 meters on Mount Ararat. He reportedly found a wooden structure buried in the mountain, and he chopped off a 5-foot wooden beam from it. In 1969, an American Ark explorer, Alfred Lee, joined forces with a group of South Pole researchers and traveled with French explorer Fernand Navarre. They returned to the site where he had discovered the wooden structure in 1955. They located the same wooden I-forward ko po. Sila ho, nakapasok ko sila doon sa loob ng arko. It's over there. I can't see how far it goes though, because it's covered in ice. Yan o. Yan o yung loob. Balot na balot o ng yelo. Kung ano yung sinasabi ng Biblia, totoo. Nakapasok ko sila, kumuha ho sila ng sample. Okay? Imposible ho na magkaroon ho ng kahoy doon sa bundok kasi wala hong punong kahoy na tumutubo dyan sa lugar na yan. Naintindihan nyo ho? O ngayon, nasaan yung tubig? Yung tubig ho, ito na ho yan. Naging yelo. Kaya ho meron ho tayong continent na mga yelo. North Pole, South Pole. Okay? Awi 33:7, kanyang tinipon ang mga tubig na gaya ng isang bunton. Ibig sabihin ng bunton nakapatong. Pero kung ang tubig naka-liquid form, hindi mo yan pwedeng ipatong. Pero sa solid form, magiging yelo, yes, pwede mo silang pagpatong-patungin. Kaya sabi pa dito, Job 39:9 hanggang 10, sabi dyan, sa gitna, sa pamamagitan ng hininga ng Diyos ay ibinigay ang yelo. At ang malawak na tubig ay mabilis na namumuo. Kaya ho, naging yelo. Sabi ng mga eksperto, kapag natunaw yung yelo sa North at South Pole, lulubog yung mundo. Totoo ho yun. Kasi yun lang din yung ginamit ng Diyos para hatulan yung mundo noong unang panahon. And sa ibang parte, dahang-dahang natuyo. Dahan-dahang bumaba yung tubig. Kaya, dito sa Grand Canyon, makikita nyo may linya-linya. Yan ho ay bakas ng pagbaba ng tubig. Okay? Ang dami yung ebidensya. Okay? Pero dahil kulang tayo sa oras, hindi ko na maipakita yung iba pa. Ang mahalaga, yung aral dito sa kasaysayan. Ulitin ko, kung ang tao ay susunod sa Diyos, pwede siyang tumanggap ng pagpapala. Pero kung susuway, sumpa. Yung mga tao na nakinig kay Noe, nabuhay sila. Kasi nakinig sila doon sa tinig ng Diyos. Pero yung mga nagwalang bahala, hindi sumampalataya, namatayo sila. Ulitin ko mga kababayan, yung Diyos, siya ay pag-ibig. Pero, sa kabilang banda, ang Diyos din ho ay hustisya. Dapat makilala nyo yung Diyos ng Biblia. Hindi yung Diyos na gusto mo lang paniwalaan. Tingnan nyo, ipapaliwanag ko Dito ho, sa baha,
Nagkandamatay talaga mga tao dyan. Pinatay sila ng Diyos. Bata, matanda, senior citizen, sanggol. Tanong ho, habang pinapatay ho sila ng Diyos, pag-ibig ng Diyos yung umiral dyan? O yung galit ho ng Diyos? Yes ho. Ito ho yung tunay na Diyos. Ang turo lang sa atin, mahal ka ng Diyos. Yun lang ang lagi mong maririnig. Mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Galit ng Diyos yung nangyari ho dyan. Asan yung pag-ibig dyan ngayon? Alam niyo kung nasaan? Yung arko, ang laki. Yung mga taong pumasok sa arko, tinamasa nila yung pag-ibig ng Diyos. Kaya yung pag-ibig at katarungan, hindi ho yun naghihiwalay. Lagi hong magkasama yung pagiging pag-ibig ng Diyos at katarungan ng Diyos. Alam niyo ho, bago ho sila hinatulan ng Diyos, yung iba sa kanila, palagi ko mababait din yung mga yan. Walang inaargabyadong mga tao yung mga yan. Tingnan niyo yung sabi ng Biblia. Mateo 24:38, sapagkat kung paanong sa mga araw na iyon bago bumaha, sila ay kumakain at umiinom, nag-aasawa at pinag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Tanong, kumakain, masama ho bang kumain? Masama hindi? Uminom, masama ba? Hindi po. Nag-aasawa, pinag-aasawa, hindi masama. Pero bakit sinabi ng Biblia, sa mata ng Diyos, masama yung mga tao? Anong ibig sabihin ng masama sa harapan ng Diyos? Ang ibig sabihin ho ng masama, mga taong nabubuhay ng hiwalay sa Diyos. Kumakain sila, umiinom sila, nag-aasawa sila, pinag-aasawa sila, nahiwalay sa Diyos. Nabubuhay ho silang walang pakialam sa Diyos. Paano ho kayo mga kababayan? Paano ho kayo nabubuhay dito sa mundo ngayon? Hiwalay sa Diyos o may relasyon kayo sa Diyos? Kasi kung hiwalay pa rin kayo sa Diyos, sa madaling salita, hindi pa naipanganak muli sa harapan ng Diyos, yes ho, masama din ho tayo. Kaya ho yung mundo natin ganito, masama. Okay? Dahil yung mga tao, ipinanganak, hiwalay sa Diyos. Dahil dyan, may plano rin yung Diyos sa mundo na ito. Nung unang panahon, hinatulan ng Diyos sa pamamagitan ng tubig, pero sa panahon natin ngayon, hahatulan po ito ng Diyos sa ibang paraan. Sasabihin ko na sa inyo, bakit? Kasi baka gaya nila hindi kayo maniwala. Ito yung sabi ng Biblia, 2 Pedro 3:6-7, na sa pamamagitan din ito ang daigdig noon ay inapawa ng tubig at nagunaw. Ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Ito yung plano ng Diyos. Hahatulan ng Diyos yung mundo na ito, hindi na ho sa pamamagitan ng tubig. Paano niya hahatulan? Babaha, pero hindi tubig. Babaha ho ng apoy. Paano ho mangyayari yung babaha ng apoy? Sa sobrang abala ninyo, hindi ninyo ito nalalaman, pero sa balita, kung nakikinig ka, yan ho ang pinagkakaabalahan ng iba't ibang bansa sa panahon natin ngayon. Naghahanda ho sila ng mga nuclear armaments ho nila. Okay? Bukas ipapaliwanag ko ng mas malalim yung tungkol dito, pero meron hong huling digmaang pandaigdig na mangyayari na kung saan walang panalo, lahat ay talo. Busy ka kasi mag-social media, busy ka kasi sa ibang mga bagay, busy ka sa YouTube, busy ka sa Netflix, busy ka sa trabaho. Hindi mo alam kung ano yung mga nangyayari sa mundo, pero ito na ho yung mangyayari. Isang bomba ang sumabog, babaha ng apoy sa buong mundo. Bakit? Magsisigantihan yung mga bansa na yan. Anong narinig nyo sa balita? Yung Korea, di ba yung North Korea, anong plano? Nagpapalipad sila ng mga missile. Tama mo ba? Nagbabanta ho. Gigirahin ko kayo, bobombahin ko kayo na nuclear. Yun ang banta nila. Pero yun ang mangyayari.
Sinabi ko po ito sa inyo, ngayon meron kayong choice. Maniniwala kayo sa salita ng Diyos o hindi? Sila, sinabi ni Noe babaha, hindi sila naniwala. Bakit? Kasi walang ulan, walang ambon. Kailan sila naniwala? Ang taas na ng baha. Paano kayo? Kailan kayo maniniwala? Pag nakikita na ninyo yan? Ay, totoo yung sinabi nung nagtuturo. Totoo yung sinasabi sa Bible seminar. Huli na ang lahat pag ganyan. Naintindihan niyo mga kababayan? Ang aral ng kasaysayan dito sa panahon ni Noe, para makaiwas sila sa pag-uukom, pasok sa daong. Yung daong, yung perpektong paraan para makaiwas sa pag-uukom ng Diyos. Para makaiwas sa kamatayan. Sa panahon natin ngayon, anong paraan? Born again. Ito yung perpektong paraan para makaiwas ka sa kamatayan. Perpektong paraan para makaiwas ka sa paghuhukom ng Diyos. Naintindihan niyo ba mga kababayan? Dalawa lang ang pinupuntahan ng tao. Langit, impyerno. Kung mamatay ka nang hindi ka naipanganak muli, langit, impyerno. Langit o impyerno? Kahit gusto mo sa langit, imposible ho. Naintindihan niyo ba? Nangangalahati pa lang tayo. Yung iba sa inyo, puti na yung mata. Yung iba, tango na lang ng tango. Langit o impyerno, gusto nyo sa impyerno? Tango na lang ng tango. Antok na kasi. Stretching po muna tayo. Gusto nyo ba magpasumba ko? Para gising-gising kayo? Stretching muna. Kasi mahalaga ko yung topic natin. Sayang ko. Sa taas tingnan nyo Sige taas. Bibigyan ko kayo ng patunay na inaantok kayo. Okay? Kaliwa. Patay. Hindi alam alin yung kaliwa Antok Kanan. Sabi ko sa inyo, inaantok kayo Kaliwa kanan lang, hindi nyo pa alam. Gising-gising gising-gising. Okay? Nakangalahati pa lang po tayo. Malapit na rin naman. Okay. Pangatlo, ito simple lang. Tore ng Babel. Okay, Tore ng Babel. Ano nangyari dito? Yung 8 tao, pagsadsad ng arko, sa mga bundok ng Ararat, nag-repopulate yung Diyos. Mula sa 8 tao, dumami na naman yung tao. Sabi ng Diyos, kumalat kayo. Ayan ang utos ng Diyos, kalatan ninyo yung buong lupa. Anong ginawa ng mga tao? Sumuway na naman sila sa Diyos. Di kami kakalat. Dito lang kami, magtatayo kami ng tore hanggang langit. Para kung magpabaha uli yung Diyos, hindi na kami aabutin. Kaya ano nangyari? Nagalit yung Diyos. Tingnan nyo Genesis chapter 11 verse 1, noon, ang buong lupa ay iisa ang wika at magkakatulad ang salita. Noong unang panahon, isa lang ang wika. Pero sa panahon natin ngayon, ang dami na, di ba? Ano bang salita dito sa Olonga po? Bukod sa Tagalog. May iba pa ba? Ilocano? Ang dami. Hindi ba kayo nagtaka? Bakit kaya ang daming wika? Dahil yan dito sa Tore ng Babel. Okay? Dahil nagkakaintindihan sila, anong ginawa ng Diyos? Sumuway sila sa Diyos, nagkakaintindihan sila. Ito, ginawa ng Diyos. 11 verse 4, hali kayo. Magtayo tayo ng isang lungsod at isang tore na ang taluktok nito ay hanggang sa langit at gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili, baka tayo'y magkawatak-watak sa ibabaw ng lupa. Ayaw nilang sumunod sa Diyos, ayaw nilang maghiwalay. Okay? Tayo na lang tayo ng tore. Yan yung gusto nila. Nagalit yung Diyos kasi sinuway nila yung Diyos. Anong ginawa ng Diyos? Chapter 11 verse 7, hali kayo, tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. Matalino yung Diyos. Nakakaintindihan kayo Sige, bigla-bigla, wala na. Hindi nila maintindihan yung bawat isa. Okay? Kaya ano nangyari? Verse 8, kaya't ikinalas sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at huminto sila sa pagtatayo ng lungsod. Kumalat sila. Yung nagkakaintindihan, magkakasama sila. Kaya, iba't iba yung lingwahe natin ngayon. Parang ganyan tinatayo nila yung tore, then isang bagsak, isang bigla-bigla,
Yan, hindi na nila naintindihan yung bawat isa. Kaya mahirap po ngayon, di ba? Ang hirap makipag-usap. Halimbawa, English yung kausap mo. Oh, di ba? How are you? Anong sagot nyo? I'm fine, thank you. Oh, paano pag yung, di ba? Kung nanonood kayo ng K-drama, ang hirap ngayon maintindihan. Yung iba, ano sabi ng yung iba? Lakasan mo nga, hindi ko marinig. Kala mo naman nakakaintindi ng Koreano. Nagbabasa ka lang din naman ng subtitle. Tama mo ba? Dahil yan sa kasalanan. Tayo mismo yung ebidensya niyan. Okay? Kaya iba't iba yung lengguwahe natin dahil yan sa kasalanan. Okay? Then bago tayo maghiwalay, ito ho panghuli, yung kasaysayan ng bansang Israel. Ito ho, napakahalago nito mga kababayan. Ayan, sinervan kayo ng kape, sana makinig ho kayo na maigi. Okay? Dahan-dahanin nyo, baka pag matabig, mabanlian pa kayo. Okay? Makinig tayo, ito, papag-usapan natin ito bago tayo maghiwalay. Bakit kailangan natin pag-aralan itong bansang Israel? Bakit hindi nilang ibang bansa? Para makilala natin yung isang Diyos na tunay, pag-aaralan natin itong Israel. Okay? Bakit pinili ng Diyos ang Israel? Bakit hindi Pilipinas? Bakit hindi Amerika? Bakit hindi yung ibang bansa? Number 1, bago ko ipaliwanag, may dalawang klase ng tao sa harapan ng Diyos. May Hudyo, merong Hentil. Pag sinabing Hudyo o mga Israelita, sila yung mga taong nakatira sa Israel. Naintindihan niyo ho? Naintindihan niyo ba? Yung ibang mga bansa, ang tawag sa kanila Hentil. Kaya tayo hong mga Pilipino, Hentil ho tayo. Amerikano, Hapon, Koreano, mga Pranses, ang tawag ho sa kanila ng Diyos ay Hentil ho sila, Hentil. O yung mga Israelita, Hudyo. Bakit sila pinili? Number 1, yan, sila ay magiging saksi ni Jehovah. Okay? Babasahin natin dito sa Isaiah 43:10. Dito mahalaga ho, pag-isipan natin, sino ang kausap ng Diyos dito. Babasahin ko ho. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili, upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin. At inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Sabi ng Diyos, kayo ay aking mga saksi. Sino kaya ang kausap ng Diyos dito? Mga Pilipino o mga Hudyo? Mga Hudyo. Kaya ho, ang tunay na saksi ni Jehovah, Pilipino o Hudyo? Amerikano o Hudyo? Hudyo lang. Pero dito ho sa atin, magandang umaga ho, pwede ho ba kaming makapangaral? Mga saksi ho kami ni Jehovah. Hindi ho yun uubra. Hindi ho pwedeng maging saksi yung mga Pilipino. Ibig sabihin ng saksi, nakita nila yung nangyari. Meron silang first-hand experience sa Diyos. Pero tayong mga Pilipino, wala. Naintindihan nyo ho? Kung meron man na napasama sa grupo na saksi ni Jehovah na nandito, meron kayong pagkakataon para magkaroon ng tamang pananampalataya. Ang mga Hudyo, sila ang tunay na saksi at sila lang yung pwedeng maging saksi. Kasi may experience sila sa Diyos. Yung mga Hudyo, matatangos yung ilong. Tayong mga Pilipino, kayo nagsabi niyan. Kaya pag may nangangaral, titignan mo rin. Pango to. Ay, intindihan nyo? Yes. Okay? Sunod. Katiwala sa salita ng Diyos. Sila ho yung nagsulat ng Biblia. Yung mga Hudyo ho yung sumulat ng mga propesiya tungkol kay Jesus. Ang dami ho nilang sinulat. Okay? Alam nila mga kautusan. Number 3, pagdating ni Jesus. Si Jesus ho ipinanganak sa Israel. And then pang-4, ito ho mahalaga, halimbawa para sa lahat ng mga tao. Ito ho yung mahalaga.
Bakit natin pag-aaralan ito? Halimbawa para sa lahat ng tao. Buhay at pagpapala, kamatayan at sumpa. Bukas, dahil kukulangin na ho yung oras ngayong gabi, pag-aaralan ho natin number 5, talaorasan ng Diyos. Tanungin ko muna kayo mga kababayan, naniniwala ho ba kayo magugunaw yung mundo? Opo. Alam nyo kung kailan? Actually, walang nakakaalam. Wala ho sa Biblia kung kailan. Pero, kung pag-aaralan ho natin yung tungkol sa Israel, malalaman ho ninyo anong oras na sa orasan ng Diyos. Darating na ba siya? Magugunaw na ba yung mundo? Kaya ho pag-aaralan natin tungkol sa kanila. Okay? So, mabilisan lang ho, pag-aaralan ho natin yung history ng bansang Israel. Pumalat na ho yung mga tao, wala na hong tumatawag sa Diyos. Pero para maipakilala ng Diyos yung sarili niya sa buong mundo, pinili niya ho si Abram o si Abraham. Mula ho kay Abraham, nagkaroon ho ng bansang Israel. Sinabi ng Panginoon kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. 3 bagay ho yung ipinangako ng Diyos kay Abraham. Lupain, bansa, pagpapala. Kaya yung tipan ng Diyos sa pagitan niya at saka ng Israel, simple lang ho. Lupain, bansa, pagpapala. Ano yung lupain? Yan ho yung lupain ng Kanaan. Pangakong lupain para sa kanila. Yung pangakong bansa, yan ho ang bansang Israel. Pagpapala, yan ho yung Panginoong Jesucristo. Yan ho yung tipan ng Diyos kay Abraham. Para mas maintindihan, ito ho yung nangyari. Wala nang tumatawag sa pangalan ng Diyos, tinawag niya si Abraham, pinili niya si Abraham. Si Abraham nagkaroon ng 2 anak, si Ismael at saka si Isaac. Si Isaac ang ipinangako, nagkaroon siya ng 2 anak, si Esau at saka si Jacob. Paglipas ho ng panahon, si Jacob, pinangalanan ho siya ng Diyos bilang Israel. Si Jacob, meron ho siyang 12 anak na lalaki. Pang-11 ho dyan, si Jose. Si Jose ho, meron ho siyang kapangyarihan para makapagpaliwanag ng mga panaginip. Lagi siyang nananaginip. Lagi niyang kinikwento sa mga kapatid niya. Yung mga kapatid niya, nayabangan sa kanya ngayon. Patayin na lang natin si Jose. Pero sabi nila, wag, ibenta na lang natin. Ibinenta ho nila si Jose hanggang nakarating ho siya doon ho sa lupain ng Ehipto. Pero dahil sa kanyang angking kakayahan, kasama niya ho yung Diyos, okay? Kaya niya magpaliwanag ng panaginip. Isang araw, yung hari ho ng Ehipto, nanaginip po siya. Walang makapagpaliwanag. Pero si Jose, naipaliwanag niya. Sa madaling salita, binigyan ho siya ng posisyon ng hari ng Ehipto para maging sunod sa hari ng Ehipto. So naging maayos ho yung takbo ng buhay ni Jose doon. Sabi niya ho sa hari, yung pamilya ko, pwede dito na lang din sila tumira? Sabi ng hari, okay, dahil tinulungan mo naman ako, sige, pwede kayo dito tumira. So marami ho sila, dumating ho sila doon sa Ehipto. Namuhay ho sila roon, dumami ho sila ng dumami. Namatay si Jose, namatay yung kaibigan niyang hari. May panibagong hari na dumating. Di niya kilala kung sino si Jose. Nakita niya, bakit maraming mga Hudyo dito sa lupain natin? Pag may mga bansa na sumakop sa atin at kumampi sila, dihado tayo. Kaya sabi ng bagong hari, pahirapan ninyo sila. Gawin ninyo silang mga alipin. Kaya ho naging alipin ho sila doon ho sa Egypt. 400 years alipin ho sila. Alam niyo ho yung pyramid? Alam niyo ba pyramid? Akala ko dati Egyptians ang gumawa ng pyramid. Hindi ho. Mga Hudyo ho. Pinapahirapan ho sila. Pyramid, yung mga sphinx, hard labor po yung na-experience ho nila. Hindi ka pwedeng kumain hanggat hindi mo natatapos yung ginagawa mo. Grabe ho yung paghihirap nila. Kaya nag-pray ho sila sa Diyos. Naalala nila. Padalhan mo kami ng taong tutulong sa amin. Iligtas po ninyo kami. Narinig ng Diyos yung prayer nila, pinadala ho sa kanila si Moses. Ginamit ho ng Diyos si Moses para makalabas ho sila sa Egypt. Kaya may kwento sa Bible,
yung hinawi ng Diyos yung dagat na pula, dito sa Exodus. Okay? Pinalabas na sila, pinayagan na silang umalis, pero nagbago yung isip ng hari. Sino nang alipin natin? Sino nang utosan natin? Habulin ninyo yung mga Hudyo. Takbo sila hanggang sa dumating sila dito sa Gulf of Aqaba. Ang dami ho ng mga Israelita dito, sa likuran ho nila, andito ho yung mga Hudyo, ito ho yung dagat na pula. Hindi ho sila makabalik. Bakit? Sa likod nila, andyan na ho yung mga Egyptian army. Ito ho yung mga Hudyo. Tinulungan ho sila ng Diyos para hindi sila magpang-abot. Naglagay yung Diyos ng haliging apoy sa pagitan ho nila. Fast forward, hinati ho ng Diyos yung dagat na pula, tumawid ho yung mga Israelita. Kaya Exodus 14:21, pagkatapos iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat at pinaghiwalay ng Panginoon ng dagat sa pamamagitan ng isang malakas na hangin mula sa silangan sa buong magdamag at ang dagat ay ginawang toyong lupa at ang tubig ay nahawi. Ito ho, alam natin yung kwento. Tumawid ho sila sa lupain po na yan, sa lugar na yan. Ngayon, nung sinubukan ng mga Egyptians, na mga Egyptian na humabol, nalunod ho sila. Ibinalik ko ng Diyos sa dating lalim yung dagat. Kaya sabi, Hebreo 11:29, sa pananampalataya ay tinahak nila ang dagat na pula na tulad sa tuyong lupa. Ngunit ang tangkaing gawin ito ng mga Ehipsyo ay nalunod sila. Kaya ho, dito ho sa Cairo Museum sa Egypt, andito ho yung mga labi ng mga hari nila, ginagawa ho nilang mami. Yung usual color ng mami, yan ho kulay tsokolate. Pero, meron nung isang mami, kulay puti. Bakit siya kulay puti? Yung buong katawan niya ay nabalot ng asin. Siya ho yung hari na humabol kila Moses na nalunod sa dagat na pula. Okay? Di ko may pakita yung video clip, pero marami yung ebidensya. Siguro ho bukas, kung maaga kayo darating, mapapanood po ninyo. Okay? Anyway, kaya bago sila makapasok sa lupain ng Kanaan, ni-remind ng God yung tipan. Deuteronomy 11:27 hanggang 28. Pwede ho kayo yung bumasa? Pakibasa ho. 3, 2, 1. At ang sumpa, kung hindi ninyo diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi lili sa daan na aking inutos sa inyo sa araw na ito, upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo kilala. Sabi ng Diyos, pagpapalain ko kayo kung susunod kayo. Susumpain ko kayo kung susuway kayo. Parang ganyan lang ho, napakasimple. Kung mag-obey, sige, may pagpapala. Pero kung mag-disobey, susumpahin ko kayo. Mahirap po bang maintindihan yung tipan o simple lang? Mahirap o madali? Simple, andali. Kung susunod ako, pagpapalain ako. Kung susuway ako, susumpahin ako. Ito yung nangyari. Basta tingnan nyo makinig kayo. Tignan mo, inilagay ko sa harapan mo sa araw na ito ang buhay at kabutihan, kamatayan at kasamaan. At iniuutos ko sa iyo sa araw na ito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa kanyang daan, tuparin mo ang kanyang mga utos, ang kanyang mga tuntunin, mga batas, upang ikaw ay mabuhay at dumami at pagpalain. Yung Diyos, sabi niya, ako lang ang mamahalin ninyo. Ako lang ang paglilingkuran ninyo. Ako lang ang susundin ninyo, pagpapalain ko kayo. Gusto ng Diyos, siya lang. Walang iba. Ako lang, yan ang sabi niya. Pagpapalain ko kayo. Anong kasunod? Ngunit, kung ang inyong puso ay tumalikod at hindi mo diringgin, kundi maliligaw at sasamba ka sa ibang mga Diyos at maglilingkod ka sa kanila, ipapahayag ko sa inyo sa araw na ito, kayo tiyak na mapupuksa, hindi kayo mabubuhay. Sabi ng Diyos, ako lang. Pero sa oras na sumamba kayo sa ibang mga Diyos, gawa sa kahoy, gawa sa bato, gawa sa ginto, papatayin ko kayo. Yan ang sabi ng Diyos.
Malinaw na nakalagay, hindi kayo mabubuhay. Ibig sabihin, papatayin ko kayo. So ano nangyari dito? Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, pagpapala at sumpa. Anong sabi ng Diyos? Piliin mo at ang iyong bini ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang sabi ng Diyos. Piliin nyo yung buhay. Sumunod kayo. So ano nangyari? Nakapasok sila sa lupain ng Kanaan. Okay? Dumating ho yung mga hukom para tulungan nung sila. Ang problema, naisip nila, bakit ganun? Yung mga taong sumasakop sa atin, meron silang hari. Bakit wala tayong hari? Sabi ng Diyos, ako yung hari. Sabi nila, ayaw namin. Gusto namin yung hari namin, nakikita namin. So ano nangyari? Pinadala nung sila ng Diyos ng hari. Ang unang hari ay si Haring Saul. Pagkatapos ni Haring Saul ay si Haring David. Si King David, okay? Narinig niyo ba kwento? David and Goliath? Yes, nasa Bible ho yun. Siya ho si King David. Si King David, mahal niya yung Diyos. Takot siya sa Diyos. Naglingkod siya sa Diyos. Sumunod siya sa Diyos. Ano nangyari? Pinagpala ho ng Diyos yung Israel dahil kay King David. Pagkamatay ni King David, sumunod si Haring Solomon. Si King Solomon, siya ang pinakamatalinong taong ipinanganak. Okay? Dinadayo ho siya ng mga iba't ibang tao. Mga ibang hari, mga prinsipe, prinsesa, reyna. At dahil ho sa angking katalinuhan ni King Solomon, na in love ho kay King Solomon yung mga reyna, yung mga prinsesa. Kaya si King Solomon, nagkaroon ho siya ng 1,000 asawa. Ang dami, di ba? Ano sabihin nyo? Sana all? Di ba? 1,000 asawa. Dahil matalino siya. Ito yung problema. Yung mga Hudyo, ang Diyos nila, yung Diyos. Yung mga Hentil na naging asawa ni King Solomon, meron silang ibang Diyos. Sa katandaan ni King Solomon, natutunan niyang sumamba sa mga Diyos na bato, na gawa sa kahoy, gawa sa ginto. Nagalit ho yung Diyos. Dito ho nag-umpisa na masira ho yung Israel. Nagkaroon ho ng South Judah at saka ng North Israel. Yung North Israel, sinako po sila ng Assyria. Ito ho mga Assyria na to, grabe ho, mga brutal po ito. Okay? Proud sila kapag may pinapatay ho sila. Nalaman ho yan ng South Judah, sa halip na magsisi at bumalik sila doon sa tunay na Diyos, hindi ho sila bumalik. Nanalangin pa rin sila ng nanalangin doon sa mga Diyos-Diyosa na tinatawag. Kaya, sinako po sila ng Babylonia sa pangunguna ho ni Haring Nebuchadnezzar. 70 years sinakop sila, di pa rin sila nagsisi, panay pa rin ang samba sa mga Diyos-Diyosan, sinako po sila ng Persya sa pangunguna ni Haring Cyrus. Di pa rin nagsisi, sinako po sila ng Gresya sa pangunguna ni Alexander the Great. Kilala nyo Alexander the Great? Kilala nyo po? O yung iba hindi. O yung iba kilala. Pero hindi pa rin sila nagsisi. Ayaw pa rin nilang bumalik sa Diyos. Ano nangyari? Sinako po sila ng Imperyong Roma. Dito ho, sa pagkakataon po na ito, sa Roman Empire, pinanganak ho si Jesus Christ. Ang isip ng Diyos, ipapadala ko yung aking anak para makinig sila kay Jesus at bumalik sila sa akin, magsisi sila. Kaya, 600 years, bago dumating si Jesus, sinulat na ng mga Hudyo yun, yung mga propesiya na yun. Okay? Ano nangyari? Basahin natin Isaiah 9:6, sapagkat sa atin na ipinanganak ang isang bata, sa atin na ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Si Jesus Christ ho, siya ho ay Diyos. Tingnan niyo ho, makapangyarihang Diyos. Yung ilan ho sa mga grupo, denominasyon, ang turo nila, hindi Diyos si Jesus. Si Jesus ay tao lang.
si Jesus ay isang propeta. Hindi ko kasi nila binasa itong talata na ito. Pero malinaw sa talata na ito, pinapaliwanag, si Jesus ay Diyos mismo. Yung Diyos na makapangyarihan, bumaba sa lupa sa katawang tao bilang si Jesucristo. Kaya yan po. Di ba? Sa edad na 30 taon, nag-umpisa si Jesus sa kanyang ministeryo. Nagpapagaling mo siya ng mga may sakit. Yung mga bulag nakakita, mga bingi nakarinig, mga pipi nakapagsalita, yung mga pilay ay nakapaglakad. Ang dami hong himala ni Jesus, nagpakain siya ng 5,000, gamit lang yung iilang pirasong tinapay at isda. Naisip ngayon ng mga Hudyo, etong inaantay natin. Gawin nating hari si Jesus. Ang matindi pa, binuhay ni Jesus yung mga patay. Kaya nung nakita po ito ng mga Hudyo, okay, gusto nila gawing hari si Jesus. Ang problema ho, hindi nila inisip yung tungkol sa problema ho nila. Ang gusto lang nila, kalayaan. Kasi sinako po sila ng Imperyong Roma. Ang gusto nila, katiwasayan. Gusto nila si Jesus maging hari. Ang problema ho, okay, ayaw ho ni Jesus. Yung mga relihiyosong mga Hudyo, lumalapit sila kay Jesus, ine-expect nila, pupurihin sila ni Jesus. Kasi, mukha talaga silang mga banal. Pero nung sabi ni Jesus sa kanila, mga mapagkunwari kayo. Okay? Ano pa yung sinabi ni Jesus sa kanila? Mga anak kayo ng dyablo. Kung kayo ho, masabihan ho kayo, anak kayo ng dyablo, masaya kayo? Masaya kayo hindi? Halimbawa kagabi, magumpisa na ho tayo, tinawag na ho, ito na ho, ako na ho mangangaral. Sabihin ko sa inyo, kamusta ho kayo lahat, mga kababayan sa Olonga po, mga anak ho kayo ng dyablo. Babalik pa kayo? Hindi na. Diba ho? Yun ho yung sinabi ni Jesus sa kanila, mga anak kayo ng dyablo. Nagalit ho sila kay Jesus. Okay? Kapag si Jesus ho, nagpapagaling ng may sakit, okay, gumagawa ng himala, nagpapakain, ang dami ho ng mga taong pumupunta kay Jesus. Pero nung ipinangaral na ho ni Jesus tungkol sa kasalanan, pinoint out ni Jesus, ito ang kasalanan ninyo, dapat kayong magsisi, may impyerno. Alam nyo, hindi ho sila pumupunta. Umaalis ho sila. Alam nyo, ganun din sa panahon natin. Bakit ho yung mga tao pumupunta ng simbahan? Kasi ine-expect nila, may sardinas, may bigas. Pero kapag usapan tungkol sa Biblia, sa Espiritu, sa impyerno, sa kasalanan, tingnan nyo, ilan lang ho tayo dito. Ang dami ng bakanting upuan, di ba? Pero tingnan nyo ho, kung sabihin ko, bukas na bukas, mula bukas hanggang Biyernes, magbibigay ho si Pastor Junlin ng tag-1,000 sa mga attend. Palagay ko ho, pati yung sanggol, dadalhin ninyo. Dalhin mo yan, pabigyan ng 1,000 yan. Punong-puno yan, palagay ko. Pero dahil walang ganun, ilan lang ho tayo dito na nakikinig. Tama ho ba? Tama ho? Yes ho. Mali ho ang konsepto ng mga Hudyo pagdating kay Kristo. Gusto nila, mga katiwasayan. May 2 katangian yung Mesiyas na darating. Yung Mesiyas o yung tagapagligtas na darating, ang unang pagdating niya, siya ay magdudusa. Ang pangalawang pagdating niya, siya ay magiging hari ng mga hari. Ang gusto ng mga Hudyo, hari. Hindi nila naintindihan yung propesiya tungkol sa Kristong magliligtas sa mga kasalanan nila. Ayaw mo maging hari namin. Sinasabihan mo kaming anak kami ng dyablo. Sinasabihan mo pupunta kami ng impyerno. Patayin na lang si Jesus. Kaya ano nangyari ho? Yun yung nangyari, di ba? Last chance. Pinagkalooban sila ng Diyos ng last chance. Sinong gusto niyong palayain ko? Si Jesus na tinatawag na Kristo o si Barabas? Si Barabas ho, salot ho yan. Mamamatay tao ho yan. Pero dahil ang puso ng mga Hudyo, galit na kay Kristo, anong sabi nila? Palayain si Barabas. Ipako sa krus si Jesus. Ipako siya sa krus, sabi ng mga relihiyosong Hudyo, yung mga pare sa panahon nila.
Sabi ni Pilato, bakit niyo siya gustong ipapatay? Wala naman siyang kasalanan. Sabi nila, hindi, ipako mo sila. Ano sabi ni Pilato? Wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Kayo na ang bahala dyan. Nagugas siya ng kamay. Tama? Nung sinabi ho nila ito, nung sinabi yan ni Pilato, nagbitaw sila ng salita na hindi nila pinag-isipan. Anong sabi nila? Mateo 27:25, basahin natin. Sumagot ang mga tao, pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo. Yan ang sagot nila. Ipako mo lang. Ako at saka yung mga anak, kami at yung anak namin ang bahala sa iyo, Pilato. Kami ang mananagot. So ano nangyari? Pinako nila si Jesus, namatay si Jesus. Okay? Kaya ano yung kasalanan ng mga Israelita na ito? Nakatuon lang sila sa mga material na bagay. Yung mga tao sa panahon natin ngayon, anong piniisip? Pera, cellphone, okay? Gusto nila, famous. Mga material na bagay ang pinag-iisipan. Sila ang nagsulat ng Biblia, hindi naman nila inunawa ang Biblia. Maraming tao pumupunta ng simbahan, pero walang Biblia. Sinasabing may pananampalataya, pero walang alam sa Biblia. And ano pa? Pinakamalaking kasalanan nila, hindi nila tinanggap ang pangaral ni Jesus. Sabi ni Jesus, may kasalanan kayo. Kailangan nyo magsisi, pupunta kayo ng impyerno. Ayaw nila makinig. Anong resulta? Pinapili sila ng Diyos. Pagpapala o sumpa, anong pinili nila? Jesus. Sinumpa ho sila ng Diyos. Bitbit ni Jesus yung krus, umiiyak yung mga kababaihan. Anong sabi ni Jesus? Lucas 23:28, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga anak. Kasi sabi nila, pananagutan namin at ng aming mga anak. Bago pa nangyari po ito, itong verse 28, sa verse 20 hanggang 21, nagbigay na ho si Jesucristo ng propesiya. Subalit kapag nakita ninyong pinaliligiran ng mga hukbo ang Jerusalem, alamin nga ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Si Jesucristo nagbigay siya ng propesiya, isang araw, mawawasak yung Jerusalem. Nangyari po ba ito? Yes. Ayon dito sa propesiya po na ito, nung 80-70, meron nung pista sa Jerusalem, marami hong tao, pinalibutan ho ng Roman Empire yung Jerusalem. Hindi sila makalabas. 4 to 5 months, pinutol ho nila yung supply ng pagkain, pinutol nila yung supply ng tubig. So ano ho mangyayari sa mga tao doon sa loob? Yes, so, magugutom mo sila, mauuwa ho sila. So ano yung nangyari dito? Tingnan niyo ho yung propesiya. Deuteronomy 28, verse 53, kakain ka ng bunga ng iyong sariling katawan. Ano yung bunga ng sariling katawan? Mga anak. Yan ang propesiya sa kanila. Kakainin ninyo yung sarili ninyong anak. Deuteronomy 28:55, ang laman ng kanyang mga anak na kanyang kakainin. Verse 57, sapagkat lihim niyang kakainin sila. Sa sobrang gutom ho nila doon ho sa Jerusalem, 4 to 5 months walang pagkain, totoo ho, kinain ho nila yung anak nila. Si Flavius Josephus, isa ho siyang historian, nakita niya ho yung nangyari, sinulat niya ho yung libro tungkol ho doon ho sa nangyari. Ayan ho, yung kulay po lang naka-underline, itatagalog ko, sabi ng nanay, nak, halika, ikaw na lang ang gawin kong pagkain. Pagkatapos niyang sabihin yun, anong ginawa niya? Tinaga niya yung anak niya. Hinati niya sa kalahati. Yung kalahati, inihaw niya, yung kalahati, tinabi niya. So, naamoy ng mga tao, amoy karne, saan galing yun? Natunto nila yung bahay, katok sila ng katok. Bigyan mo rin kami, nagugutom kami. Anong ginawa ng magulang? Binuksan yung pinto, pinakita niya yung anak niya. Ito yung anak ko, kinain ko. Nagulat sila. Anong ginawa ng mga tao? Umuwi sa sarili nila mga bahay, tapos, pinatay din nila yung mga anak nila, kinain nila yung mga anak nila. Kaya ho, ang nangyari ho dito, nung nakita ho ng Roman Empire, yung Roman army, yung nangyari,
pinatay ho nila yung mga Hudyo doon sa loob ng Jerusalem. Yung iba ho, nakatakas ho sila. Okay? Kaya pagkatapos ho ng Roman Empire, wala na ho, diaspora na ho. Kinalat na ho sila ng Diyos sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya yung pagpapala nila, naging sumpa. Sa halip na meron silang lupain, disyerto yung nangyari. Sa halip na maging bansa ho sila, ikinalat ho sila. Yung pagpapala, naging sumpa, hinabol ho sila ng kamatayan. Kahit saan ho sila pumunta, nakadikit sa kanila yung sumpa. Levitico 26:33, kayo'y aking ikakalat sa mga bansa at pagbubunutan ko kayo ng tabak sa hulihan ninyo. At ang inyong lupain ay magiging isang ilang at ang inyong lungsod ay basurahan. Kahit saan kayo pumunta, papatayin ko kayo. Yan ang sabi ng Diyos. Yung lupain ninyo, wala na yan. Kahit maganda yan, magiging desyerto yan. Matutuyot yan dahil walang taong magtatanim. Walang taong mag-aalaga. Bakit? Kinalat silang lahat. Okay? Kaya ho, pagkatapos ho nilang ipapatay yung Diyos, ito na ho nangyari. Okay? AD 70 yan ho, 1.1 million pinatay ni Roman General Titus. Dami pa ho niyan, di ko na ho yan may isa-isa sa sobrang dami. Noong 1215, pwersahang pinatatakan sila ng David Star o yung star na nakalagay doon sa bandila ho nila. Okay? Para malayo ka pa lang, kaya nilang makita, ay, ito may David Star, Hudyo yan. Kahit bugbugin ka nila, walang mananagot. Yung mga kababaihan, pagsamantalahan man, walang mananagot. Patayin, walang mananagot. Grabe ho yung sumpa na ipinaranas ho sa kanila ng Diyos. Ang pinakamatindi ho na nangyari nung Second World War, yan ho, 6 na milyon ho sa mga Hudyo, pinatay ho sila ng mga Nazis. Sa pangunguna ho ni Adolf Hitler. Okay? Kaya ho, meron hong documentary nang nangyari ho sa kanila. Tinatawag ho yun na Holocaust. 6 na milyon ho ng mga Hudyo, pinatay ho sila ng mga Nazis. Ipapakita ko ho sa inyo itong video clip po na ito para makita nyo ho, okay? Maisip ninyo, ano yung tunay na Diyos na dapat na pinaniniwalaan natin. Hindi yung Diyos lang na mabait yung alam natin. Tingnan nyo ho, panoorin ho natin ito. Hanggang ngayon ay hindi lubos maunawaan ng isipan ng tao kung ano ang nangyari sa lugar na ito. Ito ang Auschwitz concentration camp sa Germany na itinayo noong ikalawang digmaang pandaigdig kung saan naganap ang karumal-dumal na pagpatay sa mga Hudyo mula 1939 hanggang 1945. Milyon-milyong Hudyo ang pinatay sa lugar na ito. Sila ay pinalanghap ng nakakamatay na gas, binaril, binigti at ang iba ay sinunog ng buhay. Lalaki, babae, matanda, bata at maging mga sanggol. Ganito ang karaniwang tanawin na makikita noon sa loob ng concentration camp. Kalunos-lunos na mukha ng matinding paghihirap. Sila ay kinukolekta na parang basura, inilalagay sa isang lugar kung saan sila sinusunog. Marami noon ang pumunta sa mga silid ng concentration camp at ganito ang tanawing nakita nila.
documentary. Nakita niyo po? Nakita niyo po? Yun ho yung parusa ng Diyos para ho sa kanila. Habang nakikita niyo ho yun, patay yung mga tao. Ang Diyos ay pag-ibig? Ang Diyos po ay pag-ibig o galit ng Diyos yung nakita niyo ho? Pero marami yung tao, hindi nila alam tungkol sa galit ng Diyos. Dahil hindi nila alam, wala silang pakialam sa Diyos, wala silang pakialam sa Biblia, ayaw nilang magsisi. Tuloy lang sila sa buhay na makasalanan. Okay? Pinapili sila ng Diyos, Jesus o si Barabas. Ang pinili nila, si Barabas. Pananagutan namin at ng aming mga anak ang kanyang dugo, kaya kahit mga bata, pinatay ng Diyos. Okay? Yan o. Itong mga to, naghihintay na lang yan sila ng araw ng kamatayan nila para sila mga manok. Pag gusto nila silang barilin, babarilin sila sa ulo. Pag gusto silang eksperimentuhan, walang anesthesia, bubuksan yung kanilang mga katawan. Okay? Kaya ano yung nangyari yung sa kanila? Okay, ito, para mas makita ninyo. Bata, matanda, pinarusahan sila. Pinapili sila ng Diyos, pagpapala, o sumpa. Ang problema ho, pinili ho nila yung sumpa. Last chance, Jesus o si Barabas, pinili pa rin nila si Barabas. Okay? Ito ho. Yan yung mga damit na mga bata na namatay doon sa Holocaust. Kaya dito may tanong. Sapagkat kung ginawa nila ang mga bagay na ito, kapag ang punong kahoy ay sariwa, ano mangyayari kapag ito ay tuyo? Ibig sabihin, may punong kahoy na sariwa at tuyo. Kapag may nagkaroon ng apoy, ano ho ang mas mabilis masunog dyan? Yung sariwa o yung tuyo? Yung tuyo. Ibig sabihin ho, yung sariwang puno, yan ho yung mga Hudyo. Pinili silang bayan ng Diyos, pero dahil tinalikuran nila yung Diyos, yun ho yung parusa na ipinataho sa kanila ng Diyos. Sino itong mga tuyot? Tayo ho yan, mga hintil. Pinapapili din ho kayo ngayon ng Diyos. Pipiliin nyo ba yung kaligtasan o magsasawalang bahala kayo tungkol sa kaligtasan? Pipiliin ba ninyo yung Diyos o pipiliin ninyo yung mga bagay dito sa mundo? Kapag dumaan yung naglalagablab na galit sa atin ng Diyos, alam nyo yung hatol ng Diyos? Yung parusa ng Diyos? Impyerno. Yung nakita nyo ho na video, yung Holocaust, yun ho yung larawan ng impyerno. Yun yung mangyayari sa mga taong tatalikod sa Diyos. Yun yung mangyayari sa mga tao na tatanggi sa biyaya ng kaligtasan na gustong ibigay ng Diyos. Sabi ng Diyos, lapit ka sa akin. Pero maraming tao, ayaw nilang lumapit sa Diyos. Gusto nila pera. Gusto nila ganito. Gusto nila ganyan. Gusto nila pumuntang langit. Ang problema, hindi sila lumalapit doon sa paraan papuntang langit.
tayo ho, hindi tayo piniling bayan. Pero kumusta ho yung buhay natin? Gaano karaming pagsuway na sa Diyos yung ginawa natin? Sa palagay niyo ho, yung Diyos, pababayaan niya lang yon? Sa palagay niyo ho, Lord, sorry ho, kasi nagkasala ako. Palagay niyo, ganun-ganun lang patatawarin ng Diyos yung kasalanan natin? Hindi ho. Hindi ho. Ulitin ko, kung yan ang tingin mo sa Diyos, malayo ka sa katotohanan, malayo ka sa kaligtasan. Yung Diyos ho, hindi ho siya isang Diyos na konsentidor. Ay, gumawa ka ng mali, sige, next time ha. Hindi ho ganun yung Diyos. Nililista yan ng Diyos lahat. Okay? Bakit nangyari yon sa mga Israelita? Sila nagsulat ng Biblia, alam nila tungkol sa kautusan, pero bakit ganun nangyari sa kanila? Nakita nila si Jesus, pero ba't ganun nangyari sa kanila? Hoseas 4:6, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hindi nila alam yung Biblia. Kaya ho tayo nagba-Bible seminar para hindi kayo magaya sa kanila. Sa iisang buhay na meron sila, nagkamali pa sila. Tayo, isa lang ang buhay natin. Pag magkamali tayo, impyerno ang bagsak natin. Sabi niyo sa akin kagabi, gusto niyo pumuntang langit. Kaya ho tayo nagtsatsaga, mga kababayan. Alam ko, busy kayo. Pero gusto ng Diyos, ibigay sa inyo yung buhay na walang hanggan. Okay? Alam ko pagod. Kaya medyo pagating dito, bagsak na talaga, antok na talaga. Labanan nyo ho. Ang pinakamabigat na buhatin, alam nyo ho? Pinakamabigat buhatin, pilik mata. Pag bumagsak yan, ang hirap po buhatin yan. Pag antok-antok, kahit sa likod, magbanat-banat kayo ng buto. Wala akong problema sa akin. Gusto yung magsumba tayo ng 10 minuto, sige. Para lang magising kayo, para lang makapakinig kayo ng maayos. Kasi ho, mahalaga ho yung mensahe ng Biblia. Okay? Kaya para patunayan itong Biblia, tinapos ho natin yung ebidensya. Ang dami pa ho, pero kulang yung oras. Bukas pag-aaralan natin tungkol sa propesiya. Pero yung pinag-aaralan natin ngayong gabi, yung halaman na ng Eden, totoo hindi? Totoo po. May ebidensya wala? Arko ni Noah, totoo hindi? Totoo hindi? Kala ko hindi, may nagsabi hindi. Kung hindi, sayang punta mo po. Di ka nakinig. May ebidensya wala? Tori ng Babel, tayo ho mismo yung ebidensya. And then, yung kasaysayan ng bansang Israel. Totoo po hindi? Yes, so, ano lang ibig sabihin ko po dito? Ang Biblia ho ay totoo. Meron hong Diyos na buhay. Okay? Yung tunay na Diyos ho, ng sinasabi ng Biblia na dapat nating makilala, siya ay Diyos na katarungan. Pag may paglabag, may ipapataw na kaparusahan. Pero sa kabilang banda, ang Diyos din ay pag-ibig. Kaya ka pa buhay ngayon. Kaya ka nagising kanina. Umiiral pa sa iyo yung pag-ibig ng Diyos, tsansa, para maintindihan mo yung kaligtasan. Naintindihan niyo ho. Ang tunay na Diyos, sabi ng unang Samuel 2:6, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. Yung tunay na Diyos, Yesu, kaya niyang patayin yung mga tao. Kaya tayong patayin ng Diyos. Pero bakit hindi pa? Tsansa. Binibigyan ka ng Diyos ng tsansa. Pakiusap po mga kababayan, bigyan niyo ho ng tsansa yung kaluluwa ninyo na maligtas. Okay? Bigyan ho ninyo ng pagkakataon yung sarili ninyo na marinig yung mensahe ng Biblia. And then, kung maintindihan mo, ang Panginoon din ay bumubuhay. Yang espiritong patay, kaya niyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Anong ibig sabihin na nagbababa sa Sheol? Nagdadala siya sa impyerno. Pero, kaya niya ring mag-ahon sa impyerno. Yung Diyos na nakita natin na pumapatay, siya rin yung Diyos na umiiral ngayon. Yung nakakatakot na Diyos, siya rin yung Diyos na pwedeng magligtas sa atin. Naintindihan niyo ho, mga kababayan? Kaya nga, sa Hoseas chapter 6 verse 3, basahin po natin, at ating kilalanin, tayo'y magpatuloy upang makilala ang Panginoon. Dapat nating makilala pa ng husto yung tunay na Diyos na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Tapos na ho tayo ng pangalawang session. Tanong ko ho, bukas, babalik kayo hindi?
sana ho bumalik ko kayo. Yung ipapaliwanag ko sa atin ng Biblia bukas, lahat ng naririnig ninyo sa balita, lahat ng nababasa nyo sa social media, lahat ng napapanood ninyo sa YouTube, lahat ng mga yon, nakasulat yan sa Biblia. Yan ang mga bagay na pag-aaralan natin. Okay? Future events na po, malalaman natin tungkol sa oras ng Diyos. Okay? Sana ho bumalik ko kayo. Okay? Kahit na maulan, sige ho, punta. Yung hindi ho nasundo kagabi, paumanin ho, kasi ho, marami ho nasundo, pero ginagawa ho ng church yung makakaya para makapunta ho lahat, para masundo ho lahat. Anyway, okay, itutuloy po natin bukas, magkita-kita po tayo uli. Okay po ba? Okay po ba? Okay ho. Pag medyo maaga kayo, magsusumba tayo, manalangin na po tayong lahat. Dakilang Diyos, maraming salamat ho sa oras na ito na ipinagkaloob ninyo sa amin. Ipinaliwanag po ninyo sa amin sa gabing ito na kayo yung Diyos na namamahala sa kasaysayan ng tao. At pinamahalaan po ninyo ito sa pamamagitan ng inyong pong katwiran at ng inyong pong pag-ibig. Lahat po ng mga kasaysayan na nakasulat sa Biblia ay totoo. Ang Diyos ay buhay. Ang Biblia ho talaga ay totoo. Kaya tulungan po ninyo yung mga nakikinig na sana makabalik sila bukas para ho mas maging matibay yung paniniwala nila tungkol sa Diyos at tungkol sa Biblia. Umaasa ho kami ng lahat ay makakatapos at sa bandang uli ay makaunawa ng buhay na walang hanggan. Ingatan po ninyo kami sa aming pag-uwi at bukas, muli po ninyo kaming akayin pabalik ho dito. Kahit o medyo masama yung panahon, maraming salamat dahil patuloy po ninyong ibinibigay sa amin yung interest para ho makinig sa inyong salita. Ito po yung aming dalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming